This is it, politics. Latest dihis ng showbiz. Ako na, Dira! Alright, we're here! Nandito ulit tayo! Sa mga nanood ng live natin, last time na sobrang dami ninyo at maraming salamat. Alam ko, nag-aabang na kayo sa inyong dating tambayan na ngayon ay ginagawa ninyong isa sa inyong mga minamahal na tahanan. Ito po ang OOTD. Oras ng opinion. Talakayan at diskusyon. With my nanay na ang OOTD natin ay parang maroon and brown na parang malakas. Earth color. Oo, no? Na dahil minamahal natin ang ating mundo, ang ating bansang Pilipinas, the political and showbiz official dome ng OOTD, ang ating minamahal Nanay Jobert Socaldito. Oh, thank you so much na kumahal kong Direct Chaps Manansala. Siyempre, ang earth color signifies a lot. Okay? Hindi ko na isa-isa kasi syempre hindi ko alam. Hindi ko na alam mo. Anyway, so nandito tayo ngayon para magkwentuhan muli. Syempre sa loob ng mga 40 minutes. Alam mo na marami tayong mararating check yan. At saka just write in your comments. At saka join us, no? I-facilitate natin itong ating mga pag-usapan para hindi tayo maligaw. Okay? Kaya naman, tuloy na tayo sa ating unang segment, ang This Is It, Politics. Alam mo na, na may bago na tayong PNP chief. Yes! I'm excited. Yes, the very controversial, the very fierce na general, si General Nicolas Torre. Alam mo naman kung si General Nicolas Torre, nobody, hindi pwedeng hindi nakilala ito because ito yung tao na sa likod ng, alam mo na, iba pagkahuli dati kay Pastor Kibuloy, ito yung tao na sa likod din ng pagkapahatid kay dating Pangulong Duterte sa The Hague. Alam mo, very controversial. Pero syempre, hindi lahat natuwa, of course, no? Pero actually, kahapon pa siya, alam ko, itinalaga. Kahapon pa siya official na naging PNP chief. Though, ang present PNP chief na si Chief Romel Marbil ay magre-retire na, I think, on the 9th of this month. Retireable na siya. Retireable na siya. So, as he steps down, may pumapasok na si General Torre. So, napakarami. Hati pa rin ang mga tao na nag-agree sa kanyang pagka-appoint, no, ng Pangulong Bongbong Marcos as the new PNP chief. Well, you can't have it all. Oh, you cannot have it all. Siyempre, lahat ng mga tao talaga may kanya-kanyang mga opinion din. May kanya-kanyang paniniwala. Bakit hindi? Bakit siya? Bakit? Marami. And we will respect that. Yeah, we will respect that. But who is General Marbil? Who is General Torre? Who is General Torre? Di ba, naalala nyo, he used to be assigned here sa Manila, sa Quezon City. Nagkaroon ng malaking problema dito before, kaya itinapon siya sa Mindanao. Siya ngayon ang naging in charge. Di ba ganun yun eh? Kapag dito may mga problema, general, pag may mga, para mga reinstatement nila, instead of tanggalin, ang ginagawa iba, nire-reassign. Especially kapag medyo delikado at sensitive, doon sa Mindanao sila ina-assign. At ikataon doon siya sa regional group, no, ng PNP group sa Davao, kung saan siya ang regional director. Tapos, naging controversial siya that particular time because, di ba naalala mo, nagalit sa kanya si Baste, si Mayor Baste. Yes. Because, doon sa na pag-alaman, no, yung mga anomalies di umano doon sa police headquarters, no, ng Davao. Kasi meron daw doon 2 logbook. Yung logbook ng mga blatters. Yung isang mga blatters na yun, nakalagay doon yung mga totoong mga blatters, yung mga crimes, yung acts, yung mga nakalagay doon yung mga reklamo. Pero meron siyang sanitized copy na yun ang sinasubmit nila sa mayor's office. O ito yung parang walang crimes na nagaganap dun sa Davao. Kumbaga, contrary to kung ano talaga nakalagay sa katotohanan. So, that's why, naalala mo, parang there were 19 directors yata, 19 chiefs of different headquarters na sinibak. Actually, hindi naman sinibak. Tinanggal ni General Torre because siya po ang head, no, ng region na yon, at nilipat sa kung saan sa
mga regions ulit, no? Kumbaga, na ikinagalit ni Baste. Kasi nga, yung mga pulis na yon ay may relasyon na with LGUs. Kumbaga, close friends na sila. Bakit inalis? Bakit nilipat? Oo. Kumbaga, kaya nagalit, di ba? Kaya, diba, nagbanta pa nga siya na kapag nakita si General Torre, ay sasampalin niya. Doon yun, unang sumikat. Sumikat na si General Torre. At saka nagtanong ako, sino kaya to? Sino ba to, di ba? Ang lakas! Oo. Tapos after that, ang sumunod na malaking eksena ay yung more than 2 months na standoff sa paghuli kay Pastor Kibuloy. Naalala mo noon na napakatagal na panahon na talagang... Kasi inassign siya. It was part of his mission. Kumbaga, sumusunod na siya sa chain of command. At magaling. Magaling. Matapang. Ang talino. Pinaninindigan niya. Kumbaga, hindi siya natakot. Kumbaga, talagang tinrabaho niya yung kanya dapat gawin. Yung mga tactics na magaling, no? Maganda na. Matalino kasi, nag-iisip. Diba? Siyempre, may grupos na. No? Hanggang sa naalala mo yung tungkol sa kung paano na nahuli. Finally na napasuko nila si Pastor Kibuloy at nadal sa Manila. Because nga, si Pastor Kibuloy was facing already some criminal charges. May warrants of arrest na siya of tungkol sa mga rape, convicted na siya. Mga human trafficking, whatever. That's why he has to be makuha siya. Kailangan maidala na siya sa Manila. And he was successful. He was very successful. Siyempre, nagwawala yung grupo nila Senator Bato, di ba? Kaya nga nandoon sila sa VP Sara kasi nga si Pastor Kibuloy was the frontliner. Alam mo nung gano'n kalapit si dating Pangulong Duterte kay Pastor Kibuloy. That's why, di ba, after he became president, di ba, siya ang naging administrator ng KOJC, yung kanyang yung church ni Kibuloy. So after that, yun ang pangalawa niyang major na kwan. Major siya si Venezuela, di ba? Major achievement, no? Yung pangatlo, itong pagkahuli kay dating Pangulong Duterte, nung dinala siya sa The Hague, na it took him 12 hours yata on the ground to finally get him. Finally get him. Tapos iba nag-dialogue pa nga na para may lumabas pang salita na kakalad ka rin ko siya pag hindi siya sumama. Because he was asked kung ano ang gagawin niya kung sakaling hindi ka sumama. Pero eventually, si President Duterte, former President Duterte, ay binigay na rin ang sarili. Kumbaga na parang maayos na tinurn over sa sarili hanggang sila idala nga dun sa The Hague. But of course, no, a lot of people are questioning the validity of that paglipat sa kanya. Pero wala siyang pakialam. Wala siyang pakialam. Ang katwiran niya, he was just doing his job. Kumbaga, he was assigned. Kasi halimbawa, hindi siya nadala. Ano sasabihin ng mga bosses niya? Siyempre, sa under PNP kasi si IDG chief siya. Tapos after that, ano sabihin ng government kasi sumusunod lang siya sa utos. So, nagawa niya, ibig sabihin, successful siya. Sa sarili man lang niya na masasabi niyang, I did my best and I did my part and I was successful. Yes, and I was victorious. Yeah. So, siguro nakita nito ni President Marcos na magandang leadership. Because yun ang kailangan natin na klase ng mga military. Sa akin naman, sa palagay ko lang, sa akin. It was one of the best decisions na ginawa na ating presidente. Kaya ngayon, right after nag-announce that he is joining the as PNP chief, no? Siyempre, maraming reaction sa mga ito. Unang-una, tinanong si Inday Sara dun sa The Hague kung anong reaction niya. Kung sapagkat talaga kay President, kay Nicolas Torre as PNP chief. Ang ginawa niya, humalakak lang sa yun ang kanyang reaksyon. Pero ito si Baste, nagsalita sa stage, parang nag-rally. Nasasabi niya na, anong klase ba't siya itinilaga? Sabi niya, 3 ranggo ang tinalunan niya bago siya kaagad-agad naging PNP chief. Just 2-star general lang daw siya. Bakit siya naging PNP chief? So, pinapaalala ng mga tao ngayon kay Vice Mayor now, na si Baste Duterte, na, hey, si Senator Bato, when he was PNP chief, he was just 1-star general. Binalik sa kanya. Binalik sa kanya sa mukha niya. Na sinasabi mo na bakit si Nicolas Torre, 2-star general lang, bakit ginawang PNP chief? Wala talaga sa star yan. Wala. Kapag merong trust and confidence ng presidente, gusto ka niya, you can be. Kaya nga sinabi nga niya, sabi niya, puro lang to, pabor-pabor lang daw ito. Through pabor-pabor. Siyempre, parang reward sa pabor. Alam mga kaibigan, maraming nagsabi mga pro-Dutertes na ito, kaya siya itinalaga. It was just part of his reward for doing this, mga major activities na ito. Reward ba tawag doon? Yes. Ako I will agree, that is a reward. Di ba, kapag ikaw ay na-promote, that's part of your reward. That reward of you being the new PNP chief comes along with huge responsibility.
Kumbaga, mas malaking responsibilidad dahil hindi ito ni-reward. Very Spider-Man, no? Hindi lang pa porque tumaas ang sweldo mo. But lumaki ang iyong responsibilidad. Diyos ko, hindi ka pwede matulog-tulog dito kasi syempre nakatutok sa iyong buong bayan, ang buong tao. Di ba? Kaya, kumbaga, nagtiwala, sabi nga ni Senator Ping Lacson, because he was former PNP chief, hindi niya personal kilala ito si Torre. Pero he spoke to dating superior ni Nicolas Torre at sinabi that this man is really decisive, firm. Kaya itong kailangan natin na klaseng mga leader. Parang si... paninindigan. Parang si Senator Ping. Parang siya rin. Pero sabi nga niya, he could be much better than me. Oh, wow. That's exciting, ha? Oo, pag gano'n yung tingin ni Senator Ping. Nakaka-flatter Oo, yun. kasi on the part of ako sa lahat ng PNP chief na si Senator Ping ka bumili ba, no? At hanggang ngayon, vivid ang mga ginawa niya. Kasi nagkaroon sila ng disiplina nung andun si Senator Ping. Yung mga pumayat yung lahat ng mga tinatawag na buwayan ng mga panahon niya. Diba? Yung mga kotong-kotong na wala. Yes. Diba? Ngayon, kotong-kotong, andyan na naman ulit. So sabi nga sana, isa rin ito sa mga pagtuunan ng pansin. So, kahapon, June 1, ay siya na ang nahirang na PNP chief. So ngayon, na-interview naman ngayon si Senator Jinggoy Estrada. Si Senator Jinggoy Estrada, alam naman natin na parang kaalyado ng mga Duterte. Sabi niya, hindi raw siya masaya sa pagkapili kay General Torre na ginawang bagong PNP chief because he finds General Torre arrogant. Nayayabangan daw siya. Alam niyo, Senator Jinggoy, anong klase ba ng mga qualities ng generals or military officer ang gusto yung maging PNP chief? Yung kaya niyong kontrolin? I'm sorry. Si Nicolas Torre does his job willingly at saka mahusay na pag-perform, okay? Kasi hindi nyo kontrolado yung tao, kaya kayo nagagalit, kaya hindi kayo masaya. Ganun ba yan, ganun naman sila, Jinggoy. Di ba, pag hindi nila hawak sa leeg yung tao, parang, kasi hindi na mautusan, hindi yung lahat ng gusto nila ay masusunod. Hindi, kasi may sarili pag-iisip ni Torre, may sarili siyang desisyon, may sarili siyang department. Kung tunay na ganyan si ang bagong PNP, nakaka-excite. Yes, nakaka-excite. Dapat nga supportahan, dapat bilang isang mataas na politiko, bilang senador, na siyempre ang kapakanan ng taong bayan ang nasa isip at nasa puso natin, ang protektahan sila to secure them. Be a team. Tama. Kumbaga, dapat masaya tayo. Tulungan natin siya. Suportahan natin siya. Kasi hindi naman siya basta umupo dyan. He was just appointed because nakitaan siya ng leadership. Hindi ka masaya, you find him arrogant because hindi mo siya kayang utusan, hindi mo siya kayang ibulsa. I'm so sorry, Jinggoy. Ang problema lang dito ngayon, is that he will pass through Commission on Appointments. Kahit na in-appoint na siya na presidente, para maging legitimate ang pag-upo niya dyan, he has to pass this Commission on Appointments, of which Senator Jinggoy is a part of. Ngayon sabi nila, ang presidente has twice, dalawang beses siya bibigyan ng pagkakataon to reinstate just in case hindi maaprubahan ng Commission on Appointments ang pagkatalaga niya. Pero after the second reinstatement, pag hindi pa rin talaga, wala siya magagawa. Papalitan talaga si Sila ba sila, Nay? Marami yan sila. I don't know kung ilang members ng Commission of Appointment, but si Jinggoy is one of them, Senator Jinggoy. Ngayon, unless ma-overthrow ang boto niya ng iba, kasi syempre majority wins pa rin, tsaka ma-approve ng appointment. Kasi pag may isa lang dyan na kumontra, alam mo, tagal ng debate dyan. Grabe yan. Yes, kahit isa lang ang kumontra sa pagka-appoint sa isang tao, chances are, magulo. Vocal si Senator Jinggoy. Ngayon, ewan ko lang ang inisip ko lang dito, sana si Senator Jinggoy naman looks at this appointment due to the merits of his achievements. Hindi dahil sa ayaw mo lang, dahil sa nangyari kay Kibuloy at nangyari kay Tatay Digong mo. Kumbaga, ang bansa ang pagsilbihan niyo, Jinggoy. Hindi yung inyong sarili. Nakakaloka ka. Tapos imagine mo, sabi niya, arrogant daw para sa tingin niya. Arrogant because hindi mo nga siya kayang ibulsa. Sorry ka. Nakakawan. Ang hirap din ang pinagdadaanan nitong si General Torre, Damn if he does, damn if he doesn't. Pero isang responsibilidad na malaki ang pagiging PNP chief. Kung ako, mas gusto ko na peace and order lalo na sa nangyayari ngayon sa politika at sa bansang meron tayo. It's a big challenge. It's a big challenge. And kaya kung sino at ano man, it's a big responsibility at hindi matatahimik ang buhay mo. Kaya nga, alam mo, dapat tayo sa bansang ito, huwag na tayo masyadong bias sa kung ano-ano. Kumbaga, suportahan
Hayaan natin kung sino talaga. In the same way that we support you also, senators. Di ba, kung ano mga decisions sa impeachment, ang decisions sa bayang ito, kung ilang legislations ang maipasa ninyo, mga batas ipasa ninyo, sinusuporta naman. Kasi kami naman dito, end users. End user tayo. Di ba? Wala naman kami choice, hindi sumunod sa mga batas na pinapanukalan ninyo. Kaya sana supportahan nyo lang din para magkaroon tayo ng peace and order. At saka sa lahat ng mga ginawa ni Torren ay, yun yung kailangan natin. Sa tingin ko Kailangan lang. natin. Alam mo, nakakapagod na itong bansang ito. And yung pagka-appoint kay General Torre was a big factor, plus factor sa At atin. kung ma-appoint na talaga sa diretso na hindi sana ang kanyang okay lang, hindi rin sana magdesisyon na naaayon lang sa kung sino ang nag-appoint sa kanya. Yes. Maaayon sa sa atin. Yeah. Na umaasa sa kanya. Senator Jinggoy, huwag ka namang harang, ha? Please. Diyos ko, kakahiya ang bansang ito kapag katulad mo na lang palaging kaharapin namin. Yun. Okay. Ikaw, Oti, dyan, anong masasabi mo sa bagong PNP chief na hindi pa naman na-appoint pero at least may napili na? Na-appoint na siya, pero hindi pa siya nakapasa sa commission appointments kasi pag-usapan pa lang. Like Na-appoint formally siya, appointed. Formally. Yeah. Pero doon din sa commission appointments kasi nakasalalay ang kanyang Pero may mga position. ganyan hindi na-appoint pero hindi na nalagay, no? Ililipat na lang siguro sa ibang departamento. Sayang. Sayang. Okay. Yan. Yun, so much with the politics. Oh my God, it's tiring. Pero it's exciting. It's very exciting. Excuse me. Very exciting. Super. Well, mas excited ang mga OTs natin sa susunod nating segment. Ito ang latest news ng showbiz. Oh my gosh, this is an issue, di ba? Last time, two episodes ago, Gerald and Julia naghiwalay. Naghiwalay. Hindi umano. Nag-unfollowan na yata. Nag-unfollowan. Ang dami mga speculations. May mga nasabi pa tayo rin na baka napagod na ba ganyan kung ano may mga speculations natin. Kaya niniwalayan kasi baka napagod siya sa mga baretos. Yes, diba? ganyan. Pero contrary to what was, what they talked about, that we talked about, nagsalita na finally si Gerald na dapat lang. Dapat lang, para matapos na yan. Klaro nyo na lang, para wala nang kami na naman masisisi in the end dito. Na hindi naman daw talaga sila naghiwalay. Ano daw? Sila pa rin. And hinatid pa lang daw niya sa airport si Julia noong nakaraan. And they still love each other. O bakit pinatagal pa nila? Bago nagsalita, alam nagkagulo-gulo ng buong Pilipinas, pinag-usapan sila sa lahat ng mga talk shows, sa mga vlogs. Bakit di sa salita? Ano to? Nag-gather mo na sila ng maraming views? Hindi na, alam mo, minsan talaga, itong si Gerald Anderson na medyo private person pala talaga siya. Since day one in Memorial. Na-interview siya ni Tony Gonzaga na kung paano, kung ano siya, like 19 years ago nung lumabas siya sa Pinoy Big Brother, hindi raw niya talaga alam na sikat na siya after niya nung lumabas na siya. And that was the time na 19 years ago na hanggang ngayon sikat pa rin siya. Yeah. Hanggang ngayon pinag-uusapan at pumayat gumawa po. Diba, ito na tungkol sa kanilang Julian, sinasabi na di ba ilang araw na ito, weeks na itong pinag-uusapan, na galing sa Egypt, si Julia, tapos umuwi mag-isa, nakarating naman sa kanya yan, pinag-uusapan nila, bakit hindi pa right and then, kinlaro niya, di ba, siya rin, umalis na kasama ang family niya. And maybe that's the reason why he said yes to that interview with Tony Gonzaga. Na finally, sabihin niya na hindi. Na finally, sinabi niya na si Julia ay isang babae na talagang kanyang tinatangi. If he could give his 100% to make that to make her feel kung gaano niya kamahal si Julia, he would really do it. Alam mo ba na ang nakita niya raw kay Julia ay parang ang nanay niya very motherly. So parang itong mga speculations sa mga na lumabas na parang naghiwalay sila. Maybe it's a part of the thing kasi may movie si Gerald Kaya pala, dinidelay na para sa yung publicity. Parang at least may pinag-usapan, no? Pero at the end, parang at least naklaro naman ni Gerald na hindi sila naghiwalay at wala siyang plano makipaghiwalay at mukhang may plano na sila. Mapakasal? Parang gano'n na lang, hindi man verbatim, pero yun ang sasabihin mo. Picture na tinanggal yung mga picture sa Instagram, mga ganito, ganyan. Showbiz na Etchos na naman yan. Tigilan na nga, okay, sige, pag sila na ulit. Change topic tayo. Change topic tayo agad? Nakaloka, diba? Hindi mo ako sometimes sa mga artista talaga, ako, siyempre bago lang ako sa mundong ito na nape-penetrate kahit paano yung mga ganitong pinag-uusapan. Na nagugulat pa rin ako. Sabi ko, mas maganda pa rin talagang private ka. Totoo yan. Yung kailangan mong maggumawa ng ingay dahil meron ka,
I don't know, no? Para dahil may kang pinopromote at kailangan kumita or mapag-usapan, mga ganito na kahit ang pribadong buhay mo ay makakalkal. Naalala mo yung kasal ni Claudia, di ba? Napakaingay noon. Para kila Marjorie at Dennis Padilla. Ano nangyari? Natalo sila pareho. Pareho sila natalo, di ba? Sayang, di ba? It's a hit and miss. Oo. Kumbaga, sana makatulong ito sa pelikula ni Gerald. Na bukang promising naman. And Gerald is really a good actor na I could say. Gerald's a good person. Julia, I know. She is. Pero, she is, no? Pero si Gerald, kilala ko sa si Gerald, mabait na bata yan. Kailangan yung mga taking these people for a ride, taking your fans for a ride, hindi yung... Pag may mga ganyan, dapat sagutin nyo kaagad. Hindi. Huwag nyo kaming... Kasi yung mga tao nag-speculate, tapos pag binasabi hindi maganda, magagalit kayo. Ayan, you had all the chances in the world, tapos ngayon na kayo nagsalita. Ano to? Ni-schedule nyo, parang part ng promo nyo, ni-schedule nyo kung kailan kayo magsabi ng totoo. Ang mga tao naghihintay. It's a game. It's a game. It's a game. Okay, Yeah. next. Ikaw, Otis, ano masasabi mo sa delaying tactic na yan? Na ang dami naniwala, nag-iwalay na sila kung ano-ano mga speculations and all. Pwede kayong mag-comment, no? Kagaya ng uses sa sunod natin pag-usapan na Ito naman, agad-agad nagko-comment at agad-agad nagla-live sa mga bagay na gusto niyang sabihin. Ito yata ang pinaka-malalang marites ng tao. Oo. Ito si Sian Gaza, si Christian Albert Gaza. Dapat akala mo siya pinaka-authorized sa major authority sa aming industriya. Recently na nag-deactivate siya ng Facebook. And speculations nila, parang natakot siya dahil sa sinabi niya at isinawalat niya in public na nag-live siya about sa dito kay Albi Benitez. Congressman Albi Benitez. Sa kanya estranged wife na si Nikki Lopez Benitez. Oo, di ba sabi nga niya na para pinalabas niya na mukhang pera itong si Nikki Benitez. Si Nikki Benitez. Ibinigay na raw lahat ng mga nagkaroon ng naghatian na ng mga properties in 2003. At na-judge siya na eh. We also judge her just because of what we've heard. But you know, anong kwento na yan? Ito nga si dito kay Sian Gaza, kumbaga kung magsalita siya parang he knows everything, he knew everything, na parang pinamukha pa niyang, alam mo, nagkaroon ng bad image si Nikki Benitez. Because of him? Yeah, because of him. At saka yung mga sa turn of events, no? Parang everybody believed that si Albi ang mabait, tapos si Nikki ay parang mukhang pera, pera ang hinabol, kasi tulad yan, may mga lawyers pa raw na lawyers to si Nikki that represents her, na sinasabi na halimbawa na annul ang marriage niya kay Albi Benitez kasi nga nag-file na ng annulment si Albi Benitez sa kasal nila ni Nikki, ay nagdidemand siya ng 1 million a month na sustento for life, at saka kumbaga may mga hiningi pa siya ng despite the fact na nakakuha na sa magpagkamarami-rami. Nakakuha siya ng property sa Ayala Alabang, sa Dasmariñas Village. At saka galit si Sian Gaza, para bang involved siya, para bang siya ang nakuha na ng pera, parang ganun feeling. Parang siya natin. Parang sinasabi naman niya na parang wag si Ivana Alawi. Parang ganun sinasabi niya. Kasi si Ivana Alawi. Kasi si Ivana daw ay parang nililink siya pag ginagawang dahilan kung bakit nagalit ito si Nikki Benitez, kasi nalaman niya, inamin daw sa kanya ni Albi na may relasyon siya kay Ivana Alawi. At kumbaga, the fact na nag-file si Albi Benitez ng annulment sa kasal niya kay Nikki, parang gusto niyang sabihin na parang tuluyan na sila taga-maghiwalay at baka may balak na si Albi na pakasalan si Ivana o something like that, di ba? So nagagalit ito si Sian Gaza kasi nga tropa niya itong si Ivana, kaya ayaw niya daw si Ivana. Pero ang tanong dito, Sian Gaza, do you really know the story? Ikaw ba, alam mo, meron ba tagang relasyon o wala? Parang lumalabas na sinasabi mo lang na parang nagagamit lang si Ivana, na parang hindi totoo na may relasyon siya kay Albi. Ako, I don't think so, kasi di ba, coincidence lang daw that time na nakita si Albi at saka si Ivana sa isang airport sa Japan. Okay? Doon hindi man sila magkatabi, pero they were on the same flight, no? Magkasama sila. So another coincidence happened na nakita naman sila sa Amerika or something like that. Ilang beses ba taga nangyari mga coincidences, di ba? Di ba minsan lang yan? Kumbaga, pero people in the know, no, believe na meron talaga si Ivana at saka si Albi. It's not because Ivana is after Albi's money. Because Ivana has her own money. It's because baka type na in love kasi si Ivana, halimbawa lang kay Albi, because si Ivana really loves men na may father figure, older men, kumbaga matured men, hindi siya mahilig sa mga bagets. Okay? Pero si Nikki, I spoke to a friend, no? Siyempre, hindi ko pa pangalanan,
na who knows this Mrs. Nikki Benitez, no? Tinanong ko siya kung how is she? Is she really like this as what people picture of her? Na para bang it's all about money. So, sabi niya, alam mo, nalulungkot daw sila. Because si Nikki daw, sa totoong buhay, is a very, very quiet lady. Kung baga, halimbawa, tulad dyan, si Javi. Si Javi yung anak niya ng lalaki. Kasi yung anak niya ng lalaki kasi is Nikki, mother. Si Bettina, ang kanyang sister, who is in New York, ay maka-tatay. Ngayon, makikita doon nila kapag halimbawa may mga bisita na mga bisita sila Javi at saka sila Mayor Albi doon sa kanilang office o sa bahay nila, sa Victoria's or wherever, or kahit din sa Manila, ay kumbaga si Nikki ay nandoon lang sa isang gilid. Tahimik lang siya. Hindi daw yung nakikialam, hindi daw masyadong grandstanding, kumbaga. Kaya lang, ang sabi sa akin ng isang kakilala natin is that, kaya siguro nag-react ng hindi maganda si Nikki, masyado nasaktan because nga naunahan siya. Imagine mo, ang lalaki ang nag-file ng annulment. So, masakit nga naman sa isang babae. Yung ego niya, natamaan. Na for the longest time, na parang tahimik siya, hindi siya nagsasalita, ginanon siya. So, ginawa niya ito ngayon. Parang nagre-react ng kanyang kalooban. But it's not all about money. Yung pinapalabas ang kalapang sa mukhang pera, hindi daw totoo yun. Kasi parang ganun ang datingan natin. Ganun ang lumalabas na issue. Sian Gasa talaga. Lalo itong sa pronouncements ni Sian Gasa, na parang bang akala mo naman ay mukhang pera si Nikki Benitez. Hindi po, ayon sa aking source na who love the whole family. Kumbaga, grabe ang pagsaludo niya kay Javi, kay Congressman. So ito talaga si Sian Gasa na hindi talaga no? Wala talagang credibility yan. Hindi na reliable yan. Hindi nga siya makauwi dito. Na-deactivate siya for 2 days. At nung nag-reactivate siya, sabi niya, it was not him who did it. O sino daw? Pinapalabas sa kampo nila Benitez. Dahil sa power, dahil may power sila, they can just like do the deactivation of such account. Ba't binuksan ko? Bakit naka-activate naman? After 2 days na parang na-activate, tapos nagsasalita nga siya na ngayon na parang hindi siya ang nag-deactivate at hindi siya natakot. Kung din-activate ito na NBI, palagay mo may activate ka agad-agad yun, but it will take time. So, kumbaga, baka gawa-gawa rin niya ito kasi di ba dati naman siya scammer. Di ba inamin naman niya yun Okay. Sa former scammer. Pinagyayabang niya yung ngipin niya, 600,000. Ay, naku, my God. Kahit tripok, hindi kita babayaran. Yun ang sabi natin. So, kumbaga, we'll just wish them well. Ako naman, naunawaan ko where this Mrs. Nikki Benitez is coming from. Kasi syempre, masakit para sa isang babae na, kumbaga, ang lalaki ay finailan ka ng annulment. Masakit nga naman yun. Kahit sabi mo na legally separated kayo, nag-separate kayo ng mga properties, pero syempre, you cannot remarry. Syempre, ang sakit nga maisipin mo na, ang asawa ko dati, kaya minamadali niyang annulment niya. Siguro may balak na siya maging free man. Masakit yun. And the only thing that you can do is like do something for yourself. At na-judge siya, save your soul. Na-judge siya ng maraming tao. She was crucified by a lot of people. But the end, siyempre na, isa-save mo pa rin yung pwede mo ma-save. And we'll just pray, sana maayos doon. At ibig sabihin, ito lang, Sian Gasa, huwag na masyado. Huwag na masyado mga alam. So, may problema, Diyos ko, instead na matulungan mo magkaayos sila. Kasi na parang, yung life niya parang totoong alam na lahat. Galit ka siya. Diyos ko, kakampilan niya kasi tropa niya si Ivana Alawi. Di pa kasalan mo sa Ivana. Diyos ko. Pagkasalan, di ba? Hindi siya type ni Ivana. Anyway. Kakainis ka. Itong susunod na pag-usapan natin ay galit din. Oo. Actually, hindi lang sa Andy Eigenman. Pati ang kanyang, Jake Hersey. Nakakagalit naman kasi talaga. Nakakagalit. Kasi ang anak lang si Ellie, the beautiful girl na, syempre very young pa yun, ay ginamit ng kakilalayatan nila na isang vlogger. Isang vlogger na huwag na natin pangalanan. Baka sumikat pa. Na ginamit sa kanyang vlog, syempre for content or whatever. Nakalimutan yata ng vlogger to na meron tayong mga ethical standards na dapat sinusunod bilang mga influencers, media practitioners, na hindi mo isinasama ang isang minor sa kahit anong mga activities mo on camera, on video. Ako na hindi na ako nagulat kay Andy Eigenman na mag-rant, no? Pero nagulat kay
para magsalita si Jake. Si Jake. Ibig sabihin, this is something serious. Kasi kilala ko si Jake. Alam kung gaano kamahal ang kanyang anak. Even si Andy, no? Siyempre. Pero si Jake, I saw that. I was part of that, no? Alam ko yan kung paano ko inayos yan, yung kanilang problema ni Andy. So, Attorney Topacio, kami nila, mami niya, sila Arnie Enriquez, no? Para, di ba? Kahit na para sa ano ng bata. Sa anak. Sa anak. At yun ang kapakanan. At bumibilib talaga ako sa magulang na pinaglalaban ang karapatan at kapag mali ay masasabihin may mali. Kumbaga kahit wala sila ni Andy, basta yung bata, they have equal visitation rights, kung pwede mahiram-hiram. At saka naayos nila ni Andy yun. May mga content creator talaga na walang pakundangan, makakaroon lang ng views, no? Oo, nakakaloka sila. Hindi nyo ba alam na bawal yan? Pag minor, pag lalo pat walang consent ng parents, especially walang kasamang guardian. They can sue her. They can sue the vlogger. Yes. Ako nga kay Jake, sue ko siya eh. Alam mo si Jake sa Lala Arnick, very close sa akin. Some of the stratas are very close to me. Pero some are not, no? So yun, kaya naunawaan ko si Jake sa kanyang sama ng loob, sa kanyang galit. But I don't know kung saan ito hantong. Sana lang ay hindi maapektuhan yung bata because I hope hindi negative yung hindi negative yung hindi naman pero sana lang matutunan ng mga vloggers na yung mga content, marami man pwedeng pag-isipang content. Huwag na yung mga bata inosente. Hindi lang porque may pangalan, kahit bata in the streets, no, you can put them in your vlogs. Yes, just like that. Oo. Siyempre may pangalan nitong anak ng dalawang ito. Iniingatan nga ng mga magulang. Ikaw, wala kang pakundangan. Diyos ko, hindi mo lang ano yung bata. Kaya si Ellie, siyempre, inosente yun. Malay naman ng bata. Hindi naman niya alam kung ano mga batas. Yes. Kumbaga tayo mga nakakaalam at nakakatanda, tayo mag-apply ng batas para yung mga bata na puprotektahan natin. Kay J.K. Hersito, grabe ka. Nakakabilib ka. I salute you, anak. Sana lahat ng mga anak, lahat ng mga tatay kagaya mo. Even kay Andy. Of course. Hay, naku buhay. Okay. Sa mga na-stress na yan, ang dami na pinag-usapan noon. Pwede na kayong pumasyal sa Deluxe Spa. Paborito nating family spa. Yes. Located sa Scott Fernandez Corner, Tomas Morato. Hanapin lang si Vince Mora Flores. Naku, masarap talaga doon magpamassage. At may mga pang-facial na sila, pagpapagawa ng ilong, at kung ano-ano pang pampaganda, you can go visit Deluxe Spa. Yes, ayan Basta malapit yan sa Chili's. Hanapin yan si Vince. Dating beauty queen yan. Third actress. Yeah. Tapos after that, syempre, ano pa bang hinihintay ninyo? Dalasan na tayo sa Hula Bira! Ayan na. Pero bago ang Hula Bira, naku, sa mga nag-e-enjoy pa lang na ating mga OOT dyan sa nanonood at hindi pa namin subscribers, naku, pindutin nyo ng subscribe button. Kasi, paglalambing namin sa inyo, parang dumadami na tayo at dumadami na rin ang viewers natin at maraming salamat. Kaya eto na ang kwento. Sariwang-siriwa ang blind item mo. Sige na. This is the freshest of all the freshest juices in the world. Ito na. Ito'y kwento ng parang maling akala. Maling akala. May title pa tayo. Maling akala. Hindi ganito yan. Siyempre, pangalanan ko yung isang girl. Okay. Sa anak ko, anak natin, si Claudine Barreto. Si Clau. Si Clau. Siyempre, kasi Ilongga girl yan. Baby ko talaga, sobrang mahal ko yan. Eto na ngayon, may nagpadala sa kanya ng bulaklak. Okay. May nagpadala sa kanyang bulaklak mula sa isang influential at saka sikat na family at controversial na pamilya. Na hindi ko na sabihin kung saan, di ba? Basta mga Ilonggo. Ilonggo kami, yan. Controversial kasi yung mag-ama. Okay. The father and son. Okay. The father and son. Ang nagpadala ng bulaklak dito kay Claudine ay yung son. Actually. Okay. May nagpadala ng bulaklak. For whatever reason, siguro baka nakakalito rin sila. Blip mo. Yun. Ngayon, ito ngayong si Clau, akala niya, hindi alam ko sino dito si hindi alam ko sino yung ama, kung sino ang anak. Hindi naman niya taga-personal na kakilala, kahit nasikat ang mga ito sa kanilang lugar. Ngayon, ang akala niya, ang nagpadala rito yung ama. Hindi alam. O anak. Ngayon, ito na ngayon.
yung ama pala, yung ama, ay nalilink sa isang sexy star na babaeng maganda, controversial. Parang kulang na, pinangalanan na natin. Ngayon, nakarating sa kanya na may nagpadala ng bulaklak kay Claudine. So akala ng babaeng yun, etong ama nagpadala. Yung pala nagpadala nun yung anak. So nagselos itong babae? Nagselos itong sexy star. So anong ginawa? Ang ginawa niya, somebody from her camp ay tumawag kay Claudine. Okay. At para sabihan na layuan mo si ama. Wait lang, nagugulan ako. Mag-asawa na ba sila? Hindi. Pero anong karapatan? Hindi nga niya inaamin na girlfriend siya. Hindi naman siya asawa. At saka sinasabi nila na nagkataon lang yung pagkikita nila. Oo, na ilang beses, di ba? So yun. So kumbaga, nagulat si Claudine. Bakit tinasasabihan ako ng kampo ng babae na layuan ko yung si ama, yung tatay nitong dalawa kasi mag-ama yan na bakit pinalalayo unang-una? Are you the girlfriend? Are you the wife? Anong karapatan mo? At pangalawa, hindi naman yung ama ang nagpadala sa akin ng bulaklak. Saan nanggaling yung balitang yun? Kaya sabi ni Claudine, naloka siya sa sexy star na ito. Hindi naman niya inaamin na sila. Dinidenay niya? Oo, kulang na lang. Ba't kayo na nagpapangalan? Kung sino yung supply writer? Alam niyo kung sino, no? Comment! Oo. Pero alam mo si Claudine, hindi yan homewrecker. Ever since, no? In fairness to this girl, Diyos ko, ay nako, basta, ayun, makakatikim ka kay Claudine one day. Hindi nga niya kilala yung nagpadala. Yes, oo, natuwa lang siguro, nakatuwaan, or baka isang gesture lang yun of a gentleman. Yes. Baka may maganda silang, siguro, sending a good message, dahil nabaitang kay Claudine or what. Pero, pinagsilosan ni Sexy Star, akala niya yung ama. So si Sexy Star ay si... Siyempre, edit mo yan. Mukha alam na yun Sabihan mo sa si Raymar. Yun. Kaya, yun na. Hindi na ako mabibigay ng clue. Totoo ba? Claudine. Claudine, Chloe. Ayan na. Hindi, yung babae na wala sa apelido. Meron. Meron. Sige. Oo. Parang buhawi lang. Parang buhawi lang. Buhawi Jack. Meron. Ayan na. Alam niyo na. Sounds like. Yung dalawang mag-ama. Sikat na sikat yun. Ano? Mga politiko yun. Politician from Negros? Oo. Tama. Uy! Kinumpleto mo na. Pero merong B sa pangalan, sa apelido. Meron. Merong Z sa pinakahuli. Gusto Nakikita ko sila. Yun na, ako! Wala na magiging rover sa kanila. Pero bakit kaya ganun? Mas malamang pa sa Rowan para masumakom laude lahat. Oo, pero bakit kaya ganun mag-umasa yung babae, no? I don't know what's happening to her. Kasi kung ako yun, kung babaeng ito, kung talaga sinasabi niya, wala sila, di ba? O kung ako yun, sabi nga ng makakilala natin, dapat nagalit siya. Bakit yung pinabibintangan? Hindi naman kami talaga ni ganito, kundi ko mag-jowa yan. Pero bakit papatawagin niya yung kanyang mga tao doon kay Claudine? Para sabihin iwasan, layuan. So ibig sabihin, kayo na namang uli. Ayan, nasasabi ko. Yan ang mga OTGans ako. Maraming salamat sa pakikisama sa amin ngayon at panonood ninyo. Sa patuloy niyong panonood ay lalo kami lumalakas at nai-inspire na maghatid sa inyo ng mga ganitong klase ng panoorin. Ito po ang OOTD. Oras ng Opinion. Talakayan at diskusyon. With my nanay na kahit pagod, pero napaka-juicy at napaka-bago ng iyong blind item na kaya lalo natutuwa ang ating mga OOT dyan sa'yo. Ang ating pinakamamahal nanay, Jobert Socaldito. Ay, salamat anak ko, Direk Chops Manasala. Napaka-playful, napaka-sutil. Diyos ko, pinaglalaruan ako. Diyos ko, i-blip-blip niyo yun, ha? Oo. Natututunan ko talaga sa'yo, Nay. Ito, ang pagiging totoo. Minsan, it will really set you free Mawawala yung mga bagay na yan kung hindi ka naman totoo. Sa kung anong sinasabi mo, sa kung ano nasa lagay ng puso mo, nakakapagpagaan. Gagaan talaga tayo. Patuloy tayong maniwala na tunay nga na mabait talaga ang Diyos. And to God be the glory. Bye-bye! We love you! Wait lang sa mga team replay, sa mga team live, at saka team OFW and team abroad. Balik sa umpisa. At saka team, Tanggol. Pakulay at team Tanggol. Maraming salamat sa inyo.
pagmamahal. Bye! Bye. Pag-uusapan, tatalakayin, iba't ibang pangyayari susuriin. Halika, ika'y sumama, tuklasin kung ano nangyayari. Silang maghahatid sa atin ng balita, kasama sina Jobert at Derek Chap. Silang mga kasama natin sa Oras na, opinyon, talakayan at diskusyon. Oras na, opinyon, talakayan at diskusyon. Oras na, opinyon, talakayan at diskusyon. Silang maghahatid sa atin ng balita, kasama sina Jobert at Derek Chap. Sila